Good morning sa lahat at welcome again to my channel. Welcome sa ating Bible reading ngayong umagang ito. Ngayon babasahin natin ay ang Psalm o awit ng chapter 51 Tapos may mga verses dito na babasahin din ako. So dito sabi dito sa chapter 51, may pamagat itong panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Sabi dito, ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo na sana ang aking karmihan, at patawarin mo ng aking kasalanan. Sabi sa verse 3, mga pagkakasala ko'y kinikilala, sabi niya. Di ko malilimutan, laging naaalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, no? Sa tuwing tayo magkakamali, no? Sa Diyos tayo nagkakasala, lalo na ngayon na alam natin yung kanyang mga salita, yung kanyang mga sinasabi sa atin, yung mga inuutos niya sa atin, alam na natin ngayon dahil sa kanyang salita, sa ating mga naririnig, no, na galing sa Biblia, sa salita mismo ng ating Diyos, ngayong alam na natin, kapag tayo'y nagkakasala, araw-araw nagkakamali tayo, patuloy yung ating pagkakasala, dahil sa alam na natin na yun, kahit yung pagiging magagalitin natin, yun ay nagiging sanhi ng ating kasalanan sa Diyos at sa ibang tao. Kasi nga, di ba, kagaya din sa nasabi ko dati na sa tuwing magagalit tayo, marami tayong nasasabi na hindi maganda, kung minsan pa nakakapagmura tayo ng matindi, at minsan yung sa sobrang galit, minsan nakakasakit pa tayo ng tao, di ba? Sabi pa dito, sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan, kaya may katuwiran na ako'y hatulan. Marapat na ako iyong parusahan, sa bawat kasalanan ay may nakatakdang kaparusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Yun ang gusto sa atin ng Diyos, yung maging pusong tapat ang bawat isang tao. Lahat tayong ginawa niyang tao, yun ang gusto niya, na maging ating puso ay malinis at tayo maging tapat sa Diyos at sa ating, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa, yung malinis na puso. Sabi nga sa kanta, di ba, yung pusong dalisay. Sabi sa verse 7, ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, buto nga nangihina muling palakasin. Verse 9, ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu paghariin, no? Yung sabi ulit sa verse 9, ang kasalanan ko iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Linisin ang ating puso, 'di ba? Sabi nga yung pusong tapat sa aking likhain, yung pusong tapat, pusong malinis, pusong dalisay. Yun ang dapat nating maging puso, upang ang pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos, at puro pag-ibig na lang ating mararamdaman sa ating kapwa. May mga nakakagawa man sa atin ng kasalanan, yun ay ating patatawarin, at pag-ibig din ang ating madarama para sa kanila. Sabi sa verse 12, ang galak na dulot na iyong pagliligtas,
ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Yun ang dapat nating gawin palagi, yung maging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. Kung magkagayon na, aking tuturuan sa iyo'y lumalapit mga makasalanan. Tuturuan niya o turuan natin yung mga taong makasalanan, yung mga taong lumalapit sa Diyos. Tayo ay medyo mas nakakaalam ng konti sa Kanya. Pwede natin turuan. Una, yung ating pamilya, di ba? Tapos yung ating mga kaibigan at yung ibang tao. Sabi dito, verse 14, ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking iahayag ang pagliligtas mo. Yung ginawa sa atin ng Diyos na kaligtasan, unang-una yung binago niya tayo, di ba? Yun na iniligtas niya na tayo sa kasalanan. Tayo binago, naiwasan na natin ang ibang makasalan na ginagawa natin noon. Una, yung pagiging lasinggero natin, kung ano-anong mga ginagawang masama, hindi ba? Pagiging sugarol natin, nilinis niya na yun at inalis niya sa atin. Iniligtas niya na tayo sa mga kasalanan, no? So yun yung sinasabing iniligtas, hindi yung iniligtas lang sa kung ano, halimbawa hindi tayo pumatay, niligtas niya. O, totoo yun, no? Hindi tayo pumapatay, hindi tayo nananakit ng kapwa. Kaligtasan din yun. Hindi tayo nagkakasala. Kasama din dun yung pag-iwas natin sa mga masamang bisyo, pag-iwas natin sa pagiging magagalitin natin, yung palamuran natin o anuman, no, yung mga masamang iniisip. Yun ay kaligtasan din na ibinibigay ng Diyos sa atin. Nililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Binabago niya tayo, nililinis niya tayo, ginagawa niya tayong mabuting tao. Sabi sa verse 15, tutulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Ito yung tutulungan mo akong makapagsalita. Ito yung aking pinapanalangin din na bigyan ako ng Diyos palagi ng lakas ng loob, talino at sipag sa aking pagsishare ng kanyang mga salita. Itong pagbabasang to, itong pagbibigyon to, hinihingi ko to ng tulong sa ating Diyos, ng guidance, no, ng lakas ng loob, hinihingi ko sa Diyos upang ma-share ko ito ng maayos sa inyo. Hindi man perfect dahil wala namang perfect na tao, kundi Diyos lang ang perfecto, no. Hindi man gaanong perfect, pero binabasa ko mismo sa aklat at diretso kong sinasabi sa inyo, no. Tapos sabi pa dito, ulitin ko lang yung 15, tutulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla, no? Ito yung sinasabi ko na talagang mabuti ang Diyos sa atin, no? Andito ang kanyang salita, hinahayag niya sa atin lahat upang tayo maging maayos, maging malinis, upang makaiwas tayo sa gawa ng kaaway o sa kasalanan, no? Sabi sa 16, hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugot sa haing sinusunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang, ito sabi niya sa verse 17, ulitin ko lang, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. No? Ito ang kailangan ng Diyos, no? Sabi niya diyan, yung handog nga daw ay hindi na kailangan yung sinusunog. Ang handog ko, O Diyos, ay karapat-dapat at ang pakumbabat pusong mapagtapat. Sabi dito, yung pusong tapat at yung pakumbaba, mapagpatawad na puso, yun ang kailangan ng Diyos, no? Yung kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing dala sa dambanang torong susunugin, malulugod na ito'y iyong tatanggapin, no? Ito yung mga ginagawa ng mga sinauna, no? Yung mga panahon nila ni Haring David, yan, nila Moses, yan yung ginagawa nilang pag-aalay, mga sinusunog na toro, paghahain, yung bango kasi noon, yung usok noon ay umaabot sa kalangitan at napapansin sila ng Diyos. Pero ngayon, dahil sa binigay na ng ating Diyos ang ating Panginoong Kristo sa atin, nilagay niya dito sa lupa upang makilala ng mga tao, upang maghayag ng salita ng Diyos, upang ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ngayon, sinasabi ng Diyos dito sa kanyang salita,
At sinabi rin ng ating Panginoong Kristo na pwede na tayong dumiretso sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay maririnig ng Diyos ang ating mga panalangin sa tuwing tayo mananalangin ng taos-puso, no? Ng buong puso't kaluluwa tayong mananalangin sa ating Diyos. Lagi natin babanggitin na sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. In Jesus' name, makakarating ang ating panalangin sa ating Diyos sa tuwing tayo mananalangin. Kahit na tayo i-review halimbawa natin yung gawang hindi maganda ng ating halimbawa kasamaan sa bahay o kaibigan man o kung nasa labas man tayo may nakita tayong nakagawa ng hindi mali, ay sana hindi niya gawin yan, sana ganito na lang in Jesus name at maging maayos siya, o may na-aksidente in Jesus name, magiging okay yan, lalakas yan, no? Mga ganon, no? Lagi natin babanggitin para marinig ng Diyos, makarating ang ating panalangin, ang ating sinasabi sa ating Diyos, ano? So yun, sabi dito sa chapter 52 na verse 9, di ako titigil sa pagpapasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo ay ipapahayag ko kasama ng madla, ano? Yung hindi tayo dapat tumigil sa pagpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa atin, no? Sa patuloy na biyaya, kalakasan at kaligtasan na laging pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Huwag tayong tumigil na magpasalamat. Paggising pa lang natin, magpasalamat na tayo sa ating Diyos dahil ginising niya tayo ng malakas ang katawan. Ginising niya tayo na nandito tayo ngayon, na nakikinig ng kanyang salita, nagbabasa ng kanyang salita. Napakalaking blessings nun sa umaga, sa ating paggising. Dapat yun ay ipagpasalamat natin sa Diyos. No? Lahat ng biyaya, pagkain, no? Lahat ipagpasalamat natin. At ang kabutihan mo ay ipahayag natin. Kagaya ngayong umagang ito, ang kanyang salita ay hinahayag ko sa inyo. Ito'y blessings ng Diyos. At nandito ko sa harapan nyo malakas na nagsasalita, naghahayag ng kanyang salita. Ano? Blessings at pasalamat ako sa ating Diyos sa patuloy niyang pagbigay ng kalakasan ng loob, kalakasan ng katawan upang ako maghayag ng kanyang salita, i-share ko sa inyo ang kanyang salita upang siya purihin at pasalamatan. No? Salamat sa ating Diyos. Sabi pa dito sa chapter 54 at verse 22, ilaga kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Napakaganda, di ba? Ulitin ko lang. Ito ay chapter 55, verse 22. Igalak kay Yahweh iyong suliranin, aalagaan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ipagtatanggol tayo, no? Sa tuwing tayo magkakaroon ng suliranin sa ating buhay, sa ating pamilya, ano man yan, suliranin man yan sa pera, ano, suliranin man yan na sa mauubos na halimbawa ang ating bigas, pagkain, ano, dali natin yan sa Diyos, ipanalangin natin, ilapit natin sa Diyos yan. At hindi niya tayo pababayaan o anuman karamdaman man yan ng ating kapwa, ipanalangin natin, dali natin sa Diyos. Ang nangyayaring ito sa atin, dali natin sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil tayo ay matuwid, di niya tayo bibiguin. Yun. So yun po, napakaganda po ng ating binasa sa chapter 51. May pamagat itong panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Ganun po tayo dapat humingi ng tawad. Sa iba binanggit nga dito na pagkasilang pa lang natin ay may kasalanan na tayo, di ba? Yung kasalanan ng ating ninuno ay dala-dala ng bawat isinisilang sa mundo, no? So, ganun po, maraming salamat po ulit sa umagang ito sa pagsama nyo at alam kong marami tayong natutunan na naman at tumibay na naman ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Tumatag na naman ang ating pananampalataya sa umagang ito, nadagdagan na naman yung ating kaalaman na yun nga ay humingi ng tawad at ibigay natin ang lahat sa Diyos, ating mga suliranin, pangangailangan at hindi niya tayo pababayaan dahil tayo ay unti-unting nagiging matuwid, lumalapit sa Kanya. Umiiwas tayo sa lahat ng kasalanan at gawa ng kaaway, ano?
iniiwas tayo at umiiwas tayo, no? Kaya kailangan pasalamatan natin ang Diyos everyday. Pagkagising, bago kumain, salamat sa blessings, bago matulog, gabayan tayo, at paggising na naman, magpasalamat palagi, purihin ang Diyos palagi. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyuko tayong lahat at ihanda natin ang ating puso sa pakikipag-usap sa ating Diyos na buhay. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah Holy Spirit. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa at nagbigay ng lahat sa amin, nagbigay ng buhay sa bawat isa, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Maraming salamat pong muli sa umaga na namang ito. Ipinagkaloob mo sa amin Lord ang napakagandang blessings na naman ngayong umagang to, ang iyong mga salita na nagbibigay ng kabusugan sa aming kaluluwa o God, sa aming espiritu o God. Nagpapatatag sa aming pananampalataya, nagpapatatag sa aming buhay, nagbibigay ng napakaraming kaalaman sa aming buhay. Salamat Lord sa iyong mga salita na nagbibigay pag-asa at katagumpayan sa bawat isa sa amin. Salamat Lord sa iyong mga katuruan, sa iyong mga salita na nagpapalinis sa aming mga puso, nagpapadalisay sa aming mga puso, O God. Salamat Lord dahil tunay nga napakabuti mo sa amin. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Pinupuri ka namin Lord, sinasamba ka namin sa iyong kabutihan at pagmamahal at kadakilaan sa mga tao, O Diyos, sa amin lahat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, salamat din, Lord, sa kagalingan na ipinagkakaloob mo sa lahat ng may karamdaman. Sa mga pagkain na ibinibigay mo sa amin araw-araw, Lord, sa masasarap na pagkain everyday, Father God. Salamat po, Lord, sa aming tahanan na meron kaming bubungan na masisilungan kapag mainit at umuulan. Sa aming lugar na maayos at tahimik, Father God, dahil kasama ka namin. Salamat, Lord, sa paglukob mo ng iyong proteksyon sa amin, O God. Salamat, Lord, dahil maayos kami palagi. Safe kami, ligtas, Lord, masaya, masagana at tagumpay dahil sa iyong pag-ibig sa bawat tao, dahil sa patuloy mong pagbibigay na blessing sa amin lahat. Salamat, Lord God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng labang ito, Lord. Salamat, Lord, dahil may gamot na po ang NCOV na to, Lord. Salamat sa katalinuhan na ibinigay mo sa mga scientists na nakagawa ng gamot. Salamat, Lord. Salamat at magiging maayos na ulit ang mundo. Salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. At nawa, Lord, ang lahat ng mga tao na naligtas sa mga oras na to at sa labang ito, Lord, nawaya tuluyan na lumapit sa iyo at maging malinis. Maging mabuting tao, una para sa inyo at sa kapwa, O God. Maging maayos, maging malinis, totoong pagmamahal ang maramdaman at mapakumbaba, O God, at mapagpatawad ang lahat ng tao. Lahat, Lord, kami lahat na tao, nawa, yun ang itatak mo sa aming mga puso, ang pusong dalisay, pusong malinis, ang gawin mo sa aming mga puso, O God, upang maging karapat dapat kami na tumawag sa iyo na Ama, O God, dahil ikaw ay malinis, O God, ikaw ay dalisay, O God, ikaw ay mabuti, O God, ikaw ay mapagmahal, O God. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at pagmamahal at sa katagumpayan namin ito, Lord. Salamat, Lord, dahil tuluyan ng magiging maayos ang buong mundo, magiging masigla, magiging malakas ang lahat ng tao, magiging maunlad na ang aming bansang Pilipinas, magiging maayos ang buong mundo, O God. Salamat, Lord, at magiging tagumpay ang bawat isa, O God, dahil sa iyong proteksyon, dahil sa iyong pagmamahal at pagkakataon na ibinigay sa amin. Salamat, Lord, hindi namin ito sasayangin, O God. Magpapatuloy kami sa pagkilala sa iyo, sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa pagpuri sa iyo, magpapatuloy kami sa aming pananalangin, pananampalataya, O God. Kami magiging mas matatag. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, please always bless us all and guide us all, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Marami pong ulit salamat sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading. Salamat po at mabuhay po tayong lahat.
Sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video i-upload. Salamat pong muli at God bless po sa ating lahat. Salamat po.